Hello po mga kabida, sa magandang oras po sa ating lahat at welcome po sa aking channel. Ayan, ito, maganda po itong pag-usapan, ano po, no? Meron hong latest information patungkol doon sa impeachment complaint o complaints kasi dalawa po ito, ano po, no? Diyan ho sa House of Representatives laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida, ano po. Sa latest po ngayon, sabi ho ni Ka Eric Celis po sa kanyang vlog, ano po, no? Meron na ho daw 60 signatures, ano po, no? Ang nakalap po ng mga congressmen ngayon diyan sa House of Representatives para aandar na po itong impeachment po laban kay Vice President Sara Duterte, ano po, mga kabida. Remember po, kailangan lang po ng 106 signatures, ano po, no, out of 315 congressmen, no? One-third of that number, yun po yung required po, mga kabida, para aandar na po itong impeachment at ito'y dediretso na po doon ho sa Senate, no, mga kabida. Now, since meron na ho silang 60 daw ngayon, according to Eric, ka-Eric, no? So, meron na hong sila, ang kulang na lang po ay nasa 46, ano po, no? 46 po, no? Madali lang po yan para sa kanila, no po? Kasi sa kanila yung Kongreso, yung House of Representatives, no? So, itong 60, initial pa lang po itong mga kabida. Okay? Now, pakinggan ho natin itong vlog po ni Ka Eric Celis, no? Kung saan po ay sinabi po niya, batay doon sa kanyang informant sa loob ho ng House of Representatives, meron na hong 60 signatures ang nahala po ng mga congressmen. Narito po. Ngayong umaga, sa isang confidential information natin, na mayroon na pong 60 na mga kongresista sa House of Representatives ni House Tambaluslos na pumirma na at nag-endorse na daw sa kamatayan party list ng mga komunista na kanilang ginagawang pagpapasignature drive para ma-endorse ng 103 na mga kongresista ang kanilang complaints of impeachment laban sa Vice Presidente. Again, ngayong umaga lang po, may pumasok tayong natanggap na balita as of 8:25 kaninang umaga. I received an information coming from the House of Representatives, ang source mismo nitong si Philip na isang journalist, na there are already 60 na mga nag-co-sign o nag-signature dito sa mapangwasak, mapangintriga at minaniobra ni Martin Romualdez na uri ng impeachment demolition job na ginagawa nila sa ating Vice Presidente sa ngayon. So kulang na lang daw sila ng 53 or 43 kasi 103 ang target nila, one-third lang naman daw ang kailangan nila ng numero sa total na numero ng mga nakaupong kongresista sa House of Tambaluslos. So if this is true, so umuusad pala at hindi nila pinakinggan o nirespeto ang pahayag ni Marcos Jr. na hindi niya sinusuportahan o hindi niya ini-encourage at ini-endorso na magkaroon ng impeachment complaint o anumang maniobra sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So klaro kayo na walang respeto itong si Martin Romualdez. Kasi kung totoo po ito, that there are already 60 signatories na mga kongresista sa House of Tambaluslos ni Martin Romualdez na pumirma na dito sa maniobra ng mga komunistang terorista at ng kanilang mga kasabwat na mga hilaw na mga komunistang Dilawan at Tinklawan at mga Akbayan Group na lahat ay mga solid anti-Duterte sapagkat dinurog po ang kanilang bulok na politika at ang kanilang oportunistang mga ginawa laban sa ating bansa at mamamayan, kaya sila galit sa Duterte brand of leadership. If this is true, na itong mga komunistang teroristang party list group ng Makabayad at Kamatayan Group nila Nery Colmenares, Teddy Casino at nila Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel ay nakakuha na sila ng 60 signatories na mga kongresista sa ilalim ng House of Tambaluslos ni Martin Romualdez. Abay, hindi pwede po na tayo'y tatahimik at hindi pwede na hindi ito natin ibulgar at ilantad. Kasi kung totoo na nirerespeto, binibigyang galang at halaga ni Martin Romualdez
ang public declaration ng kanyang pinsan na si Marcos Jr. na hindi dapat matuloy ang isang mapangwasak, mapangudyok at isang panggulo na uri ng pagkakaroon ng impeachment complaint na self-serving sa interes ng mga komunista at mga hilaw na komunista. Linaw po na hindi karispe-respeto at hindi kagalang-galang ang mga binibitawang salita at pahayag ni Mr. Marcos. Kung ang kanyang pinsan, who happens to be the Speaker of House of Tambaluslos, ay hindi mapigilan at hindi po masawata at maitsapuera itong maruming laro ng maniobra ng mga komunistang terorista ng mga operatiba like Nery Colmenares, Franz Castro, Teddy Casino at mga kagrupo nila gamit ang pagkukunwaring impeachment complaint against the Vice President at ang Dilawan faction na puro man ito mga bata-bata ni Martin Romualdez at ang kanilang grupong hilaw na komunista na nag-aastang komunista din kunwari, itong kasabwat din ng CPP, NPA, NDF ngayon dyan sa House of Tambaluslos na Akbayan Group, kung sila ay nakakuha na ng 60 signatories ng mga kongresista na pumapabor na ituloy ang impeachment laban kay Sara Duterte. So ayun, no? 60 signatures na po, no? Ang punto po rito mga kabida ni Ka-Eric po ay meron hong pakiusap itong si PBBM sa House of Representatives, ano po. Kaso po hindi ho sinunod, no? Hindi ho sinunod. So meaning wala hong respeto yung House of Representatives, yung leadership ho ng House of Representatives kay Pangulong Bongbong Marcos po mga kabida, no? Kaya nga dahil ho dito marami hong umalma, no? Doon ho sa pamabastos ho ng House of Representatives sa presidente ho ng Pilipinas, ano po. At dahil diyan nagkasapo ng rally po itong Iglesia ho ni Cristo, no? Para suportahan po itong panawagan ni Presidente Bongbong Marcos na wag na hong ituloy itong impeachment proceedings po para kay o laban po kay Vice President Sara Duterte mga kabida, no po, kasi ho ang grounds po nila it's a waste of time and maliban diyan marami pang mga mas importante pang bagay na dapat hong asikasuhin ng gobyerno, no, ng House of Representatives, ng Senate, no, para kaysa doon ho sa impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte, ano po, no? Hindi ho ibig sabihin na sila po ay pro Duterte, itong INC o anti-Marcos, ano po, no? Nais lang po ng INC po mga kabida na ma-place po ito, no, in a proper perspective, no, itong mga ganap ngayon sa ating bansa. Medyo nakaka-distract na po ito, no? Sa unang-una sa ekonomiya ho natin, sa investment, no? At maging sa ordinaryong galaw ho ng ating mga mamamayan, no? Ng mga Pilipino po, mga kabida. So parang hindi na ho ito normal, hindi na po as usual, no, itong nangyari po ngayon dito sa ating bansa, no? Kaya yun, meron na hong intervention po itong INC at malamang po may iba pang mga grupo, no? Ibang mga religious organizations na nagnanais pong sumama ho dito sa Iglesia ni Cristo, ano po, mga kabida. Kasi yun kasi yung problema no? Although naintindihan ho natin yung House of Representatives kasi mayroong separation of powers executive at saka yung legislative, ano po. Pero since yung announcement na yon in-announce po ng Pangulo publicly, no? Sana ho hindi nila pinahiya po ang Pangulo doon, no? Mga kabida. Kasi ang ano kasi diyan implication parang pinahiya nila yung Pangulo no? Parang lumabas ngayon na hindi ho karespeto itong si President Marcos, no? Kaya yun, inendorso pa rin, hinayaan po ng leadership ng House of Representatives na meron hong mga miyembro ng Kongreso o ng House of Representatives na nag-endorso doon sa mga complaints, no? Doon sa mga impeachment complaints. Okay? At napansin ho ninyo mga kabida, yung mga nag-initiate at saka nag-endorso nasa yung mga makakaliwa, no?
yung Bayan Muna, yung complainant, no? Yung nag-endorso ay leftist din, no? Nasa sa makakaliwa din, no? Di ba? So, kaya nga, may mga reactions mula sa mga ultra-rightist, ano po, no? Na pawang o parang itong mga nasa makakaliwa, sila na yung naghahari-harian ngayon, ano po, no? Diyan ho sa Kongreso, diyan sa House of Representatives, ano po. Yun yung observation po mula sa kanila, ano po mga kabida. Kaya nga, parang kailangan na pong ilagay ho sa ayos, no? Itong gobyernong ito, ano po mga kabida. So, yun po, no? Yung sinabi po ni Ka Eric na meron na akong 60, so posibleng madadagdagan yan, no? At meron parang fearless forecast mga kabida na baka ho hindi aabot ng Pasko. Okay, may transmit na raw itong impeachment or article of impeachment po laban ho kay Vice President Sara Duterte dyan ho mismo sa Senate mga kabida. Para naman doon ho sa mga analyst, doon sa mga supporters ni VP, walang problema yun eh. Mas mainam daw na ito po'y may transmit na kaagad dyan ho sa Senate para ho magkaalaman na po, no? At yung totoong laban daw ay nasa Senate mga kabida at hindi ho dyan sa House of Representatives. Ayan. So, abangan na lang po natin, no, kung ano yung susunod pong kabanata, mga kabida. Basta yung kulang na lang kung totoong 60 po ito o 60 signatories na po ang nakala po ng mga mamabataso natin, kulang na lang po ng 46. Okay? 46 signatures para ho dediretso na yan doon ho sa Senado po mga kabida. Although meron hong mga proseso pa, determination of form and substance doon ho sa impeachment complaint, madali na lang yan para sa kanila no? Kasi alam naman po natin na sure na talaga yan na aandar yung impeachment mga kabida kasi yun yung gusto ho ng mga mamabatas mawala sa political limelight po itong si Vice President Sara Duterte. Okay? Para ho sa 2028, wala naman pong threat at wala nang malakas na kalaban yung kanilang amo po mga kabida. No? Alam naman po natin kung sino yung dinutukoy ko. Ano po, no? Okay? So, yun po. Sa mga gusto mag-comment, you can comment down. At sa mga hindi pa subscribers, mga kabida, sa aking channel, please do subscribe. Just click the subscribe button and then click also the notification bell para po updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless po.